Hack Story presents. Ay, dumating na pala ang ating mga kapuspalad na kamag-anak. Akala ko, hindi kayo makakadalaw ngayon, Sarah. Siyempre naman, Lot-Lot. Hindi mawawala ang pamilya ni Mel kapag may libreng kainan. Namula sa kahihiyan si Sarah sa harap ng sarili niyang kapatid at sa lahat ng mga bisita. Yumuko siya habang ang anak na si Samira naman ay napakuyom ng palad sa matinding galit. Huminga ng malalim si Mel at pilit na itinayo ang bagsak niyang balikat. Magandang hapon sa inyo, Ate Lot-Lot, Kuya Jose. Happy birthday din kay Mama Remy. Ito pala ang cake na dala namin. Pasensya na at ito lang nakayanan ng budget namin. Mula sa murang bakery sa kanto? Nako, Mel! Nag-abala ka pa! Sana dinagdag mo na lang yan sa pambayad mo ng kuryente para hindi kayo napuputulan. Nakakahiya naman sa bisita kung ihahain natin yan katabi ng imported na pagkain namin! Dala ng labis na kahihiyan, inilapag na lamang ni Mel ang dala niyang cake sa isang sulok ng mesa. Ngunit hindi pa raw nagtatapos ang pagpapahiya ng pamilya. Lumapit ang anak ni Lot-Lot at Jose na si Cheska, nakasuot ng mamahaling damit at may hawak ng iPhone 17 Pro Max. Mommy! Look! Si Samira I heard graduating ka na raw. Wow, nakakatuwa naman. Pero, afford nyo kaya ang pang-college mo? Sa bagay, may mga public school naman. Kaso iba pa rin kapag sa private university ka nakapagtapos. Hindi nasusukat sa mahal ng tuition fee. Ang galing ng isang estudyante, Sheska. Ang importante ay ang sipag, talino at ang dangal sa pag-aaral. At natuto ka ng sumagot ng ganyan ngayon? May pagmamayabang ka na ba, ha? Ang tatay mo, kargador sa palengke. At ang nanay mo naman, kung ano-ano na lang ang itinitinda para lang makaraos kayo. Saan bahagi ng buhay ninyo kayo may karapatang magmalaki? Ate Lot-Lot, pakiusap naman. Kapatid mo ko. Huwag mo namang ipamukha sa amin na mahirap kami sa harap ng maraming tao. Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Wala kayong ginagawang masama, Sarah. Pero ang sakit nyo sa mata. Tingnan nyo naman yung mga suot nyo. Parang galing basahan. Tapos pupunta kayo rito sa handaan para lang makikain. Nakakahiya naman kayo kay Mama Remy. Tama na, Kuya Jose, Ate Lot-Lot. Hindi kami pumunta dito para makipag-away. Gusto naming batiin si Mama. Batiin? O baka naman makikikain lang kayo dito? Sa mundong ito, Mel, pera at koneksyon ang gumagalaw sa lipunan. Mag-aral man ang mag-aral yung anak ninyo gabi-gabi, mahirap pa din kayo at mamamatay kayong mahirap. Grabe ka naman, Ate Lot-Lot. Tara na, Mel. Samira, pumunta na tayo kay Mama para mabati na natin siya at makaalis na tayo rito. Akay-akay ni Mel si Sarah at Samira. Pumasok sila sa malaking sala upang makaiwas sa gulo. Sa gitna ng kwarto, nakaupo si Lola Remy sa isang armchair. Nang makita niyang pamilya ni Sarah, agad na lumambot ang kanyang mukha at napangiti. Ma, happy birthday po. Pasensya na po kayo kung ngayon lang kami dumating. Ay, Sarah, nako, bakit ngayon lang kayo? Kanina ko pa kayo hinahanap. Ay, bakit parang umiiyak ka, anak? Ano pa nga ba, Ma? Siyempre, nag-iinarte na naman yang si Sarah. Ang dami-dami nating bisitang mayayaman at may posisyon ngayon. Tapos ganyan pa ang dadat na nilang suot ng anak at apo mo. Nakakahiya sa mga bisita Tumahimik ka, natin. Lot-Lot! Walang nakakahiya sa suot ng kapatid mo. Kahit kailan, hindi ko ikinahiya ang pamilya ni Sarah at Mel. Ma, happy birthday po ulit. Pasensya na po kayo kung ngayon lang kami nakabisita. Ano ka ba, Mel? Ang mahalaga pumunta kayo
at magkakasama tayo ngayon, alam kong mababait at masisipag kayong tao. Mababait? Ma! Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakaraos yung pamilyang nila. Tingnan natin kung makakatulong yung kabaitan nila kapag naghahanap na ng trabaho yung si Samira na walang backer at connections. Huwag mong pansinin ang tita Lotlot mo, Samira. May tiwala ako sa iyo, Apo. Matalino ka at may mabuting puso. Naniniwala akong ikaw ang mag-aangat sa pamilya ninyo balang araw. Salamat po, Lola. Pangako po, hindi ko po bibiguin ang tiwala nyo at ni nanay at tatay. Nang matapos na bumisita, aalis na sana ang tatlo nang muli silang pagsalitaan ni Lotlot ng mga kung ano-anong masasakita na salita. Nga pala, sana naman next time ay mag-ayos-ayos naman kayo ng damit. Napatikil si Samira. Noted po, Tita Lotlot. Pero sana po, next time, mag-ayos-ayos din po kayo ng mukha kapag birthday ni Lola. Kahit pangit pa ang damit namin sa paningin mo, mas maganda pa rin kami ni Mama. Kayo po, kahit gaano pa kaganda ang suot mo, yung face card nyo, wala talaga eh. Di bali po, may kakilala po akong magaling na makeup artist. Melody po ang pangalan niya. I-refer ko po kayo sa kanya next time para naman po gumanda-ganda kahit papano ang mukha nyo. Ano? Napakabastos mong bata, ha? Yan ba ang itinuro sa'yo ng nanay mo? Hindi po, tita. Kayo po ang nagturo nito sa akin. Sige po, tita. Aalis na po kami, ha. Enjoy po kayo sa party. Naku, Samira! Ang lakas mong bastusin ang tita Lotlot mo. Isa lang naman ang tumutulong sa inyo. Tulong? Anong klaseng tulong? Para ano? Para may maisumbat sila sa amin palang araw? Kung ganon, wag na lang po. Salamat na lang. Aba, Sara! Pagsabihan mo yung anak mo! Ganyan mo ba pinalaki ang anak mo? Ang sumagot-sagot sa mga mas nakatatanda! Hindi naman sa ganon, Jenica. Pero marunong siyang lumaban kung tingin niyang nasa tama siya. Nasa tama? Anong nasa tama ang pinagsasabi mo? Ang sabihin mo, kinukonsinti mo yung magaling mong anak. $40 lang yang akala mo naman niya ang taas na narating sa buhay? Kahit anong pag-aaral niyan kung hindi marunong rumispeto sa nakakatanda, walang mararating yan sa buhay. Respeto? Huwag kayong mamalimos ng respeto kung hindi rin naman kayo marunong magbigay nun. Binibigay ko lang po ang same energy na ibinibigay niyo sa amin. Hoy, nasisiraan na ng bait yung anak mo, Sara. Yan bang nangyayari kung puro betsin ang inilalagay nyo sa kanin para magkalasa lang pagkain nyo? Naku! Itong tatlo talaga, oo. Porket may dala lang cake, yung akala nila ay may karapatan na silang magmalaki sa atin. Sa inyo na yung cake ninyo! At ikaw, Sarah, ikaw ang paboritong anak ni na mama at papa. Ikaw ang pinag-aral. Ikaw ang binigyan ng lahat-lahat. Pero anong ginawa mo? Nagpabuntis ka lang. Sinayang mo na ang lahat. Kaya kami ni Joshua, sariling sikap para lang makapagtapos ng pag-aaral dahil ang lahat ay napunta na sa'yo. Sariling sikap nga. Pero nagbebenta naman ng mga illegal na droga. Yan ba ang pagsisikap na ipinagmamalaki mo? Ano ka mo? Ang kapal ng mukha mo! Hindi na nakatiis pa si Lotlot, kaya sinampal niya si Sara. Tama na yan! Ano ba? Magsitigil nga kayo dyan! Hoy, Mama! Huwag kang makailam muna dito. Matagal na ako nagtitimpi dyan sa paborito mong anak. Ate Lotlot, huwag mo naman saktan ang asawa ko. At bakit? Anong gagawin mo? At saka, huwag mong pagtataasan ng boses ang asawa ko. Ay, oo nga. Ang kakapal ng mukha nyo. Umalis na nga kayo rito. Tama! Hindi kayo nababagay rito! Dalhin nyo na rin ang cake ninyong binili nyo lang dyan sa kanto! Ate, ang sama ng ugali mo. Kung hindi lang kita nakatatandang kapatid, sinaktan na rin kita. Pero tandaan mo to, bilog ang mundo. Yang yamang ipinagmamalaki mo ngayon, hindi mo masisigurong magtatagal yan. Hindi man kami mayaman na gaya ninyo, pero ipinagmamalaki kong nabubuhay kami ng patas at marangal. At
At higit sa lahat, wala kaming buhay na sinisira. Ay nako, naalis na! Ang dami niyo pang kuda! Magsilayas na kayo! At saka sila literal at pisikal na pinagtulakan. Hindi lang isa o dalawa, kung hindi maraming kamayang tumulak sa kanila palabas ng event. Gustuhin man nilang gumanti, wala na silang ibang nagawa pa sapagkat higit sa 50 katao ang naroon at matalimang tingin sa kanila. Kapag lumaban sila, lalala lamang ang kanilang sitwasyon, kaya pinili na lamang nilang umalis ng event. Nay, Tay, pasensya na po. Hindi ko na sana sinagot pa si Tita Lotlot. Hindi anak. Walang mali sa ginawa mo. Deserve niyang sagutin dahil bastos ang ugali ng tita mo. Huwag kang mag-guilty. Anak, kaya mo bang ipangako sa amin na magtatapos ka ng pag-aaral? Na hindi ka magpapabuntis ng maaga na kagaya ko? Promise po, Nay. Kita mo naman, hindi ba? Wala ni isa sa mga kaanak natin ang tumulong sa atin. Alam mo ba kung bakit? Dahil lang tita mong may pera. Tayo wala. Wala silang mapapala sa pagtatanggol sa atin. Alam ko po yun, Nay. Kaya simula ngayon, pagbubutihin ko palalo ang pag-aaral ko. Gusto ko pong dumating ang araw na hindi na po tayo minamaliit ng mga kamag-anak natin. Ayoko pong mangyari ito ulit sa atin. Salamat, anak. Ang araw na yun ay isang malaking realisasyon para kay Samira. Ang mahihirap ay iniitsipwera at ang mga mayayaman ay sinasamba. Wala siyang intensyong sambahin, pero wala rin naman siyang intensyong basta na lamang maliitin ng mga nasa itaas. Kaya naman itinaga niya sa bato. Anumang hirap ang maging sagabal sa kanyang daan, gagawin niya ang lahat para magtagumpay siya sa buhay, para hindi na sila maliitin ni numan. Ilang linggong mabilis na lumipas matapos ang masakit na eksena sa kaarawan ng Lola Remy. Sa kabila ng mga latay ng panlalait mula kina Tita Lotlot at Tito Jose, ginawa ito ni Samirang inspirasyon upang lalong magsumikap sa kanyang huling buwan bilang grade 12 senior high school student. Sa isang karaniwang umaga sa universidad, nagkumpulan ng mga estudyante sa harap ng bulletin board ng ABM Strand dahil sa isang nakapaskil na memo. Hala, tingnan niyo to. May memo galing sa Mega Earth Foundation. Naghahanap sila ng 5 natatanging senior high school na graduating student para sa kanilang excellent fellowship scholarship. Seryoso? Di ba kapag nakapasok ka sa top 5, sagot nila ang buong 45-year college degree sa University of Santo Tomas, may monthly allowance pat, at guaranteed na trabaho agad sa Mega Earth pagka-graduate ng UST, Mega Earth Foundation Scholarship. Bawat qualified na paaralan ay may limited slot para sa gaganaping National Business and Leadership Competency Examination para sa UST admissions. Napahawak si Samira sa kanyang dibdib habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Ang makapasok sa University of Santo Tomas habang sagot ng Mega Earth ang lahat ng gastusin sa kolehiyo, ang pangarap na makapagpapabago ng buhay ng kanyang pamilya. Ngunit ang matinding pag-asa at excitement ni Samira ay mabilis na napawi nang umuwi siya sa kanilang bahay ng hapon din yun. Bumukas ang pinto at pumasok si Ismael. Bagsak ang mga balikat. Bitbit niya ang isang lumang bag na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Mel, anong nangyari sa'yo? Bakit maaga kang umuwi? Bakit ka umiiyak? Sarah, patawarin mo ko. Patawarin niyo ko. Tay, ano pong nangyari? Nawalan ako ng trabaho. Bawas tao daw sa bodega sa palengke. Dahil daw sa bagong kagamitan at bagong kontraktor na pinasok. Kasama ako sa tinanggal. Paano na ang mga bayarin natin sa kuryente at tubig? Paano na ang pagtatapos mo sa grade 12? Samira. Ay, Diyos ko. Paano to? Tay, Nay, huwag po kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan. Pagsubok lang po ito. Kinaumagahan, pumasok si Samira sa paaralan na mabigat ang dibdib ngunit may matatag na paninindigan.
Pagpasok niya sa faculty room ng ABM Strand, sinalubong siya ni Prof. Javier, ang kanyang guro sa business math at organization management na nagsisilbi ring grade 12 advisor. Miss Khalil, maupo ka. Tinitingnan ko ang grades mo. Consistent ka naman at nangunguna ka sa pwesto at kandidato ka para sa with highest honor ngayong graduation. Opo, Prof. Javier. Ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya para po mampanatiling maayos ang grades ko. Nakikita ko ang dedikasyon mo. Pero nakikita ko din ang bigat dyan sa mga mata mo. Nabalitaan ko ang nangyari sa tatay mo sa palengke. Mabilis kumalat ang balita dito sa ating bayan. Kailangan ko pong makapagtapos at makapagkolehiyo, Prof. Kailangan ko pong tulungan ang pamilya ko. Ngayon, wala na pong trabaho si tatay. Hindi ko na po alam kung paano po namin maitatawid ang susunod na buwan. Kaya nga pinatawag kita. May dalawa akong alok sa'yo. Una, kailangan ko ng student assistant sa aking consultancy project at sa ating department. May sapat na allowance ito kada linggo para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya mo. Talaga, Prof? Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Pero may pangalawang alok ako sa'yo. At ito ang mas mahalaga. Nakita mo na ba yung memo sa Mega Art Foundation sa bulletin board? Opo, Prof. Nabasa ko po kanina. Yung scholarship po para sa University of Santo Tomas. Ikaw ang personal kong inirekomenda bilang representative ng ating paaralan sa Mega Art Competition. Kapag nanalo ka at nakapasok sa top 5 scholars, hindi lang nila sagot ang buong 4 to 5 years degree program mo sa UST at monthly allowance. Garantisado din ang magandang posisyon mo sa Mega Earth pagka-graduate mo. Pero babalaan kita, napakatindi ng mga kalaban mo dito mula sa iba't ibang paaralan. Sige po, sir. Salamat po. Kakayanin ko po yun. Matapos ang kanilang usapan, ay lumabas na si Samira habang palabas si Samira mula sa opisina ni Prof. Javier. Hindi niya inaasahang makakasalubong sa hallway ang kanyang pinsan na si Cheska. Kasamang dalawa nitong maarting kaklase, nakasabit sa liig nito ang ID ng isang mamahaling private university at hawak ang kanyang iPhone 17 Pro Max. Well, look who's here! Si Samira na pilit na nagpapanggap na magaling sa business. Nabalitaan kong nangyari sa tatay mo, Samira. Kargador na nga lang sa palengke, natanggal pa. Paano ka makakapag-aral sa kolehiyo? Kung pagkain niyo lang, wala kayo. Maayos na nagtatrabaho ang tatay ko, Cheska. Hindi yun nakakahiya. Ang nakakahiya ay umaasa ka sa yaman at koneksyon ng mga magulang mo para lang makatungtong sa magandang eskwelahan. Aba, may lakas ka pa talagang sumagot. Oh, by the way, narinig kong sasali ka din sa Mega Earth Scholarship para sa UST. Nakakatuwa. Akala mo ba talaga may laban ng katulad mong galing sa public school? Kasali din ako sa kompetisyong yan at gagamitin ni Daddy at Mami ko ang lahat ng koneksyon nila para masiguradong ako ang makakakuha ng spot sa UST. Tingnan natin, Cheska. Graduating candidate ako with highest honors. Sanay kayong umaasa sa pera at koneksyon. Pero sa kompetisyong ito, ang talino at sipag ang magpapanalo sa akin. Tingnan natin, Samira. Sisiguraduhin kong sa kangkong ang kapupulutin kasama ng pamilya mo. Sa gitna ng kadiliman ng gabi at sa ilalim ng patpating ilaw ng lampara sa kanilang maliit na bahay, nakaupo si Samira habang nakabuklat ang kanyang mga librong pangkabuhayan, Business Mathematics Reviewers at UST Entrance Test Reviewers. Sa kabila ng pagod mula sa kanyang trabaho bilang student assistant kay Prof. Javier at sa kabila ng pangamba sa pagkawala ng trabaho ng kanyang ama, ay hindi siya natulog. Para kay tatay, para kay nanay, at para patunayan ang isang grade 12 student na tulad ko ay kaya makapasok sa UST sa sarili kong pagsusumikap. Kakayanin ko to. Makukuha ko ang isa sa 5 scholarship slots
ng Mega Earth. Dumating ang araw ng National Business and Leadership Competency Examination at case presentation na inorganize ng Mega Earth Foundation. Ginanap ito sa napakalaking auditorium ng University of Santo Tomas. Ang buong bulwagan ay puno ng kaba, tensyon at mga pinakamahuhusay na grade 12 student mula sa iba't ibang prestigious schools. Sa VIP section ng auditorium, pumasok ang isang matangkad at kapansing-pansing binata. Siya, si Ram Ezekiel Mateo, isang grade 12 senior high school student ng UST. Gwapo, matalino, may likas na karisma at higit sa lahat ang nag-iisang tagapagmana at anak ng CEO ng Mega Earth Enterprise. Bagamat pinalaking mayaman, kilala si Ram sa pagiging observant at may sariling paninindigan. Sumama siya sa event na ito upang personal na saksihan ang mga bagong kaisipan ng mga kakumpetensya. Hi Ram! I didn't expect to see you here today. Small world, right? Tita and Mommy were talking about our family dinner next week. Patay na patay si Jessica kay Ram. Alam ng pamilya ni Jessica ang napakataas na status ng pamilya ng mga Mateo sa lipunan. Bukod sa napakagwapo at matangkad nito, si Ram ang pangarap ng bawat babae sa campus. Hello, Jessica. Sumama ako para panoorin ng finalist. Good luck sa presentation mo. Thanks, Ram. Don't worry. Sisiguraduhin kong mag-outshine ako sa stage. Trained ako ng mga top business consultants ng family na... Natigil si Jessica sa pagsasalita dahil bigla siyang iniwan ni Ram at lumapit ito sa isang kakilala at nakipagkumustahan. Nagsimula ng pinakamatinding bahagi ng kompetisyon, ang final round, case presentation. Bawat finalist ay bibigyan ng 5 minuto upang magpresenta ng kanilang panukala para sa isang komunidad na nasalanta ng kalamidad at kung papaano ito bubuhayin muli ng Mega Earth gamit ang sustainable business practices. Our second to the last presenter, Miss Jessica Illustre. Good day, STEM panel and judges. My proposal centers on immediate commercialization. By building high-end commercial spaces, we can generate immediate revenue for Mega Earth and high returns for investors. Napatingin si Ram kay Jessica habang nakikinig. Bahagyang kumunot ang noo ng binata. Puro kita at negosyo. Walang puso sa mga taong naaapektuhan at nawawalan ng tirahan. And now, for our last candidate, Miss Samira Khalil. Umakyat si Samira sa entablado. Simple ang kanyang suot kumpara sa mamahaling suit at gown ng ibang mga kalahok. Ngunit sa kanyang mga mata, bakas ang walang katulad na determinasyon at lalim ng karanasan sa buhay. Tingnan mo yung suot niya. Mukhang pupunta lang sa barangay hall. Feeling talaga niya matatalo niya ako. Kaya nga Jessica, don't worry. For sure naman, ikaw ang makakakuha ng scholarship dito. Magandang araw po sa mga kagalang-galang na horado at sa Mega Earth Foundation. Bago po natin pag-usapan ang kita o tubo ng isang kumpanya, kailangan muna nating tingnan ang mukha ng mga taong tunay na nangangailangan. Ang ipinapanukala ko po ay ang Sikap at Yaman Project, isang app community-led sustainable livelihood program. Hindi po natin dapat itaboy ang mga lokal na manggagawa at kargador kapag nagtatayo tayo ng mga bagong gusali. Sa halip, gagamitin natin ang Mega Earth para sanayin sila sa makabagong teknolohiya at bigyan ng patas na sahod at proteksyon. Dahil ang totoong tagumpay ng isang malaking negosyo ay hindi nasusukat sa bilyong-bilyong kita, kundi sa kung ilang pamilya ang naiangat nito mula sa kahirapan. Bawat salita ni Samira ay may dalang matinding bigat at katotohanan. Ibinuhos niya rito ang buong sakit at hirap ng pinagdaanan ng kanyang ama sa kanilang pamilya. Sa kabilang dako, napatayo ng bahagya si Ram mula sa kanyang VIP seat. Napatitig siya kay Samira. Nagniningning ang kanyang mga mata habang nakikinig sa bawat pangungusap ng dalaga. Sino siya?
Hindi lang siya basta matalino. May paninindigan din siya para sa mga taong nangangailangan. Matapos ang nakakatulala at matagumpay na presentation ni Samira, bumaba siya ng entablado habang naglalakad sa backstage hallway upang magpalipas ng kaba. Ngunit hindi pa siya nakalalayo nang harangan siya ni Cheska, nanginginig sa galit at inggit. Kargador at mahirap. Ginawa mo pa talagang drama series ang presentation mo para lang maawa sa iyo mga judges, Samira. Napakababa ng antas mo. Akala mo ba maawa sa yung Mega Earth? Hindi ako nagmamakaawa, Cheska. Nagsasabi ako ng katotohanan. Dahil ang tulad mo na pinalaki sa luho ay walang alam sa totoong buhay ng mga taong nagpapadusa sa ibaba para lang may maipakain sa pamilya nila. Ikaw, That's enough, Cheska. Ram, akala ko nasa VIP lounge ka pa. I was just, sinasabi ko lang sa kanya na Narinig ko ang lahat. At narinig ko rin ang presentation ninyo, pareho. sa unang pagkakataon, nagtama ang mga mata ni na Samira at Rama. Napahinto si Samira nang makitang tindig at maamong muka ng binata. May kakaibang lakas at kausuhan ng mga mata nito na tila nakakaintindi sa ipinaglalaban niya. Napakagaling ng presentation mo. Ako si Ram Ezekiel Mateo. Student dito sa UST. Student dito sa UST. Salamat. Ako si Samira. Samira Khalil. Alam kong hindi pa pinalang resulta ng judges. Pero para sa akin, ikaw ang nagbigay ng pinakamakabuluhang message ngayong araw, Samira. Hindi pwede to. Hindi pwedeng makuha ng dukhang yan ng scholarship. At lalong hindi pwedeng makuha niyang atensyon ni Ram. Dumating ang pinakahihintay na sandali ng lahat, ang pag-aanunsyo ng 5 finalist na tatanggap ng Mega Earth Foundation Excellent Fellowship Scholarship para sa University of Santo Tomas. Sa gitna ng malaking entablado, nakatayo ang 10 pinala na kandidato. Sa VIP section, nakatitig si Ram kay Samira habang nananalangin naman sa likuran sina Sara at Ismael. Magandang hapon sa ating lahat. Pagkatapos ng masusing deliberasyon ng ating mga hurado at ng pamunuan ng Mega Earth Enterprises, napili na natin ang 5 natatanging nakatanggap ng scholarship. Our top 1 scholar, receiving the highest score in both written competency and case presentation, Miss Samira Khalil. Mel, narinig mo yon? Ang anak natin! Rank 1 si Samira. May scholarship na siya sa UST! Salamat, Panginoon. Hindi niyo pinababayaan ang anak namin. Habang naglalakad si Samira patungong stage upang tanggapin ang kanyang plaka at scholarship certificate, napatayo si Rama mula sa kanyang upuan at masayang pumalakpak habang nakatitig sa dalaga. Samantala, bakas ang matinding galit at kahihiyan sa mukha ni Cheska nang i-announce ang natitirang scholars, kung saan pang 5 pwesto lamang siya sa nakapasok. Ilang linggong mabilis na lumipas at dumating ang araw ng senior high school graduation. Sa gitna ng malaking gym ng kanilang paaralan, nakalinya ang mga magtatapos. Dahil sa kanyang sipag at sa tulong ng mentorship ni Prof. Javier, napanatili ni Samira ang pinakamataas na marka. And now, to award our batch valedictorian, graduating with highest honor, Miss Samira Khalil. Umakyat si Samira sa entablado kasama sina Mel at Sara. Sa unang pagkakataon, nakasuot ng maayos na barong si Mel, habang si Sara ay nakasuot ng simpleng formal na damit. Proud na isinuot ng mag-asawa ang gintong medalya sa liig ng kanilang anak. Matapos ang masayang seremonya ng graduation ni Samira, kung saan pinarangalan siya bilang with highest honors, masayang umuwi ang pamilya Khalil sa kanilang maliit na tahanan. Bitbit ang kanyang medalya at ang sobre ng scholarship certificate sa UST. Punong-puno ng pag-asa ang puso ng pamilya. Ngunit ang maikling sandali
ng payapang selebrasyon ay mabilis na naunsyami nang biglang huminto ang isang makintab at mamahaling kotse sa mismong tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula sa kotse sina Lotlot, Jose at Cheska. Suot pa rin ni Cheska ang kanyang mamahaling damit at ang medalyang nakuha nito bilang Waday Honor mula sa kanyang private school. Sumadya talaga sila doon upang sirain ang araw ng pamilya Khalil. Well. Tingnan mo nga naman, Jose. Dito pala nagsiselebrate ang isang with highest honors. Akala ko pa naman kung saang mamahaling restaurant kayo kumain. Dito lang pala sa paborito ninyong barong-barong. Isang medalyang galing sa public school lang. Akala mo kung sinong Don at Donya na. Tandaan ninyo, high honors din ang anak namin na si Cheska sa kilala at mamahaling private school. Iba pa rin ang kalidad at antas ng edukasyon kapag may pera. Correct, Dad. At saka, nakakuha lang ng scholarship, akala mo kung sino magaling. Sa UST pa talaga gustong pumasok. Baka sa unang buwan pa lang sa Maynila, hindi na makasabay ang dukhang yan. Wala man lang pambili ng mga mamahaling laptop o gagamitin ng mga proyekto. Ate Lotlot, bakit kailangan niyo pang sumadya rito sa bahay namin? Para lang sirain ang araw ng anak ko. Pagsusumikap ito ni Samira, wala kaming inaagrabyado sa inyo. Ate Lotlot, Kuya Jose, pumasok na kayo sa kotse nyo at umalis na lang. Masaya na kami sa nakamit ng anak namin at malinis ang dangal ng pamilya namin. Hindi nasusukat sa pangalan ng eskwelahan o sa kapal ng bulsa ang tunay na husay, Tita Lotlot. Ang scholarship na hawak ko ay galing sa sarili kong pawis at talino. Magkikita ulit tayo sa UST Cheska at tingnan natin kung sino ang tunay na magiging successful. Aba, may lakas ka pa talagang sumagot, Samira, ha? Nagmamayabang ka na dahil lang dyan sa scholarship mo. Tingnan natin kung hanggang kailan yung yabang mo kapag naghirap kayo lalo dahil sa pag-aaral mo sa Maynila. Let's go, Mommy. Nakakairita sila. Sisiguraduhin kong sa UST, doon ka babagsak, Samira. Naiwan ang pamilya Khalil sa tapat ng kanilang maliit na bahay habang nakatingin sa papaalis na kotse. Sa kabila ng ginawang pagsadya at panlalait ng pamilya ni Lotlot, mas naging matatag ang loob ni Samira. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay ng kanyang mga magulang at pumasok sa loob ng bahay na may taas na ungdangal. Para po ito sa inyo, Itay. Nay, handa na po ako para sa UST. Sa gitna ng tagumpay ng kanyang pagtatapos sa senior high school at sa pagkamit ng buong scholarship sa UST, alam ni Samira na bagong pagsubok at panibagong mundo ang naghihintay sa kanya sa kolehiyo. Ngunit sa pagkakataong ito, may paninindigan na siyang hinding-hindi na muling magpapaapi kahit kanino. Dumating ang admission at enrollment day sa University of Santo Tomas. Ang buong campus ay puno ng kasiglahan, kaba at pag-asa ng mga bagong kolehiyo. Sa gitna ng mataong Plaza Mayor, naglalakad si Samira habang hawak ang kanyang enrollment requirements at scholarship clearance mula sa Mega Earth Foundation. Nakasuot siya ng simpleng maong at puting blusa, maliwanag ang mukha at may bitbit na bagong paninindigan. Samira, Lumingon si Samira at nakita si Ram na naglalakad patungo sa kanya. Nakasuot ang binata ng simpleng polo at may bitbit na mga dokumento. May tapat at matamis na ngiti sa mga labi nito. Ram, nandito ka din pala. Mag-e-enroll ka din ba ngayon? oo, dito sa UST Faculty of Arts and Letters ako papasok. Bachelor of Science in Business Administration. Major in Financial Management ang kinuha kong kurso. Talaga? Yan din ang kursong kinuha ko sa scholarship ko. Magkaklase pala tayo. Mukhang ganun na nga. Masaya akong magiging classmate ka, Samira. At least, alam kong may kasama kong matalino at totoong tao sa klase. Habang nag-uusap ng masaya sina Samira at Ram, biglang sumulpot mula sa gilid si Cheska kasamang dalawa nitong sleepers o sunod-sunurang kaibigan na sina Maris at Pia. Suot ni Cheska ang mamahaling branded na damit at designer bag habang hawak din ang kanyang scholarship papers mula sa Mega Earth Foundation. Agad na napalitan ng pait ang mukha nito nang makitang magkasama sina Ram at Samira. Well, look who's here. Hindi ko alam na nagpapapasok na palang UST ng mga taong mukhang papunta lang sa palengke.
Jessica, is it for real? Look at her outfit. She doesn't even belong in this campus. Akala ata niya barangay hultog girl. Hoy, True. Kahit pareho kayong mega art scholar, magkakaalaman pa din sa antas ng taste. Bakit parang napag-iwanan yung suot niya? Sina Maris at Pia ba yan? Hoy, Cheska. Sabihan mo yung mga kasama mo na umayos sa pananalita. Hindi nyo pag-aari ang university na to para manghusga ng tao batay sa suot nila. Oh, Ram, don't be so protective. Sinasabi lang naman ni Maris ang totoo. I mean, pareho naman kaming nakakuha ng scholarship sa Mega Earth ni Samira. Iba pa rin ang lifestyle. BS Financial Management din ba ang kinuha mo? Baka ginagaya ka lang yan. Inaasahan ni na Cheska at ng kanyang mga kasama na yuyuko o maiiyak si Samira. Ngunit nagkamali sila. Humarap si Samira ng diretso, walang takot sa mga mata at may matatag na ngiti sa kanyang mga labi. Masyado ka namang updated sa buhay ko, Cheska. Pati suot at kursong kukunin ko, pinoproblema niyo ng mga alipores mo. What did you say? Alipores? Oy, ang kapal na mukha mo ha? Bakit? Mali ba? Nasaan na yung sinasabi mong kakayahan mo, Cheska? Hanggang ngayon ba naman? Kailangan mo pa rin magsama ng 2 tagapalakpak para lang magmukha ka mataas? Dinala mo pa talaga dito sa UST para lang may tagapagtanggol ka? For your information, Samira, scholar din ako ng Mega Earth Foundation. Pantay lang tayo ng pribilehiyo dito. Isang mali mo lang o kapag bumagsak ang grades mo, tatanggalan ka ng scholarship at sa kangkong ang kapupulutin. Magkapareho nga tayong scholar, Cheska. Pero magkaibang lagay natin. Pumasok ka sa scholarship na yan sa rank 5, sa pinakabuntot. Pumasok ako dito bilang top 1 scholar, gamit ang sarili kong talino. Yan ang pagkakaiba natin. Kaya bago mo problemahin kung matatanggalan ako ng scholarship, siguraduhin mo munang makakakapit ka dyan sa ika-5 pwesto mo dahil hindi nabibili ng kayamanan o ng branded mong gamit ang laman ng utak sa major exams. You, feeling entitled, bitch! Tingnan natin kung makapagsalita ka pa ng ganyan kapag nagsimula ng mga requirements sa hirap ng financial management. Aasahan ko yan, Cheska. Tignan natin kung sino sa atin ang mahihirapan sa academic. Marahang napasinghap sina Maris at Pia sa labis na pagkagulat, samantalang napanganga naman si Cheska at hindi makapaniwala at lubos na napahiya sa mga nangyari. Sa kabilang banda, hindi napigilan ni Ram ang mapangiti ng patago habang nakatitig kay Samira. Lantarang bakas sa kanyang mga mata ang matinding paghanga sa ipinakitang tapang ng dalaga. Let's go! Nakakairita! Halika na nga sa faculty office! Naiwan sina Samira at Ram sa gitna ng plaza. Napatingin si Ram kay Samira, may halong kulat at hindi mapigilang paghanga. Binabawi ko na ang sinabi ko kanina. Hindi mo pala kailangan tagapagtanggol. Napakatapang mo doon, Samira. Nangako ako sa sarili ko at sa mga magulang ko, Ram. Tapos na ang araw na papayag akong tapak-tapakan nila kami dahil lang mahirap kami. Kung lalaban sila, lalaban din ako, gamit ang tama. I respect that. At narito ako, hindi para kaawaan ka, kundi para suportahan ka bilang kaibigan at classmate ko. Ano, tara na, sabay na tayo mag-enroll. Tara, Ram. Handa na ako. Sa pagsisimula ng kanilang buhay kolehiyo sa UST, naitatag na ni Samara ang kanyang bagong katauhan, isang matatag, matalino at palabang estudyante na handang harapin ang anumang pagsubok. At sa kanyang tabi, unti-unting lumalalim ang ugnayan nila ni Rama. Mabilis na lumipas ang 4 na taon sa University of Santo Tomas sa buong panahon ng kanilang pag-aaral sa BS Business Administration, Major in Financial Management. Nananatiling consistent top 1 din lister si Samira habang si Ram naman ay naging kabit-balikat niya sa halos lahat ng major subjects at leadership activities. Araw ng kanilang final thesis defense, nakasuot si Samira ng formal na corporate attire at nakatayo sa harap ng panel of professors kasama si Rama. Congratulations to group of Mr. Mateo and Miss Khalil. Your study on sustainable microfinancing for local communities is not just theoretically sound. It is visionary and practically applicable for Mega Earth Enterprise.
Your thesis has been approved with a grade of flat 1, passed with distinction. Sa matinding galak at relief matapos ang ilang buwang walang tulog sa paggawa ng thesis, hindi napigilan ni Ram ang kanyang emosyon. Bigla niyang hinawakan ng baywang ni Samira at pinalibot ito sa isang mahigpit at masayang yakap. Nagawa natin! Samira! Uno! Flat uno tayo! Nagawa natin, Ram. Maraming salamat. Hindi ko to magagawa nang wala ka. Nang maghiwalay sila ng yakap, natiling hawak ni Ram ang parehong balikat ni Samira. Mabilis na tumitig ang binata sa mga mata ng tilaga. Sobrang lapit na ng kanilang mga mukha. Ramdam ni Samira ang mainit na hininga ni Ram at ang mabilis na pagtibok ng puso ng binata. Gawa natin tong pareho. Pero, ikaw ang puso ng thesis na ito, Samira. At sa totoo lang, ikaw rin ang dahilan kung bakit naging masaya at makabuluhan ang 4 na taon ko dito sa UST. Ram, nakatingin ng mga professors. I'm just so proud of you, Samira. Nabasag ang nakakakilig na sandali nang pumasok sa silid si Jessica kasama ang kanyang 2 alipores na sina Maris at Pia. Kauumpisa pa lang din matapos ang sarili nilang defense kung saan nahirapan sila at nakakuha lamang ng pasang-awa na marka. Nang makita ni Jessica si Ram na hawak-hawak ang kamay ni Samira habang may certificate of distinction, halos pumutok ang ugat sa kanyang liig sa matinding inggit at pait. Well, mukhang masayang-masayang top 1 scholar natin. Congratulations, Ram. I heard you get the high grade. Siyempre, expected naman yun kasi nag-effort ka talaga. True, Jessica. Swerte lang nung isa dyan nakipag-partner sa tagapagmana ng Mega Earth. For sure, si Ram lang naman ang gumawa ng halos lahat ng financial models dyan. Obvious naman, sino ba namang babagsak kapag si Ram Mateo ang kasama sa group? Pinuhat lang siguro yung isa dyan para maging flat 1. At sino naman ang nagsabi sa inyo na ako ang bumuhat ng grupo? Oh, Ram, come on. We're just being realistic. Alam naman ng lahat kung gaano ka katalino at kung gaano kayaman ang pamilya mo sa financial expertise. Para sa kaalaman ninyong tatlo, si Samira ang gumawa ng pangunahing econometrics formula at community surveys ng thesis na ito. Siya ang puyat gabi-gabi para siguraduhin perpekto ang data. Sa katunayan, ako pa nga ang maraming natutunan sa kanya sa 4 na taon namin sa kolehiyo. Huwag kang mag-alala sa amin, Cheska. Sanay naman ako na kapag hindi nyo kayang pantayan ng tagumpay ng iba, ipinagkakalat nyo na lang na swerte o dayaan. Kumusta pala ang thesis defense nyo ng 2 mong alipores? Narinig ko kasi sa panelist kanina, halos ma-redefense kayo. How dare you! Nakapasa kami! At mas mataas pa rin ang antas ng pamilya ko kaysa sa'yo. 4 na taon nang nakalilipas, Cheska. Pero yan pa rin ba ang huli mong baraha? Ang antas ng pamilya mo? Graduate na tayo sa UST sa susunod na buwan. Sa mundo ng korporasyon at negosyo, hindi antas ng pamilya ang titignan, kundi ang laman ng utak at kakayahan. At doon, magkakaalaman tayo. Let's go, Samira. Ayoko masayang ang oras natin sa mga taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Libre kita sa dinner para i-celebrate ang flat 1 natin. I hate her! I really hate her! Naiwan ni Ram at Samira ang silid habang naglalakad sila sa kahabaan ng Vinavides Walk sa ilalim ng mga punong naglalaglagan ng dahon. Dahan-dahang inabot ni Ram ang kamay ni Samira at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Bakit parang ang tahimik mo, Samira? Tapos na ang thesis natin at papasok na tayo sa corporation. Pwede na din ba nating pag-usapan ng tungkol sa atin? Dahan-dahang binawi ni Samira ang kanyang kamay. Napahinto si Ram sa paglalakad at tinitigan si Samira ng may pagtataka. Baka sa mukha ng dalaga ang pangamba at matinding katotohanang dinadaling niya sa kanyang sarili. Ram, maraming salamat sa lahat. Sa tulong mo, sa tiwala mo sa akin sa loob ng 4 na taon. Pero, alam natin pareho kung saan ako nagmula at kung nasaan ka. Samira, hindi mahalaga sa akin ang estado mo sa buhay. Alam mo yun. Mahalaga yun sa akin, Ram. Anak ka ng CEO ng Mega Earth Enterprise. Ako, anak ako ng isang kargador at ng isang simpleng ina na nagtitiis ng gutom para lang makapagtapos ako.
Ang tanging layunin ko ngayon ay ang makakuha ng magandang trabaho at maiahon ng pamilya ko mula sa kahirapan. Yun ang priority ko, Ram. Hindi ang pagpasok sa isang relasyon na alam kong marami pang kailangang patunayan at tututulan ng mundo mo. Samira, hindi naman ako nagmamadali. At hindi ko naman kailanman hahadlangan ng pangarap mo para sa pamilya mo. Suportado kita dyan. Salamat, Ram. Unahin muna natin ang graduation at ang pagpasok natin sa Mega Earth bilang mga profesional. Sa kabila ng matinding paghanga at pagmamahal ni Rama, nananatiling matatag ang pader na itinayo ni Samira. Alam ng dalaga na bago niya buksan ang kanyang puso, kailangan muna niyang tiyakin ang maayos na kinabukasan ng kanyang pamilya. Makalipas ang isang buwan, dumating na ang araw ng solemn graduation ceremony sa University of Santo Tomas. Punong-puno ng kagalakan ng pamilya Kalila nang umakyat sa entablado si Samira bilang summa cum laude. Katabi niya si Ram Ezekiel Mateo na nagtapos bilang magna cum laude. Si Cheska naman, bagamat nakapagtapos, ay walang nakuha kahit na anong karangalan. Sa gitna ng tagumpay ni Samira, nanginginig sa matinding inggit at galit ang pamilya ni Cheska. Tingnan mo yung mga yan, Jose. Akala mo kung sinong mga don? Si Cheska, walang nakuha kahit anong honor. Tapos yung anak ng kargador, summa cum laude. Daddy, do something! Natatakot ako. Kapag pumasok yan si Samira sa Mega Earth, for sure, ma-outshine niya ako. Daddy! Huwag kang mag-alala, Cheska. May mga matataas akong kakilala sa HR at recruitment department ng Mega Earth. Ako ang bahala sa kanya. Ilang linggong mabilis na lumipas matapos ang graduation. Pagpasok ng panibagong buwan, nagsimula si Ram bilang executive trainee sa Mega Earth Enterprise. Ngunit nagtataka ang binata. Mula noong araw ng graduation, biglang naputol ang komunikasyon nila ni Samira. Hindi ito sumasagot sa mga tawag at mensahe. At higit sa lahat, hindi ito sumulpot sa orientation ng mga bagong pasok na scholars. Inaasahan pa naman ni Ram na makakasama at makakatrabaho niya si Samira sa Corporate Strategy Department. Dad, sorry to disturb you. Gusto ko lang sanang itanong kung bakit wala si Samira Khalil sa listahan ng mga nakapasok sa scholarship ngayong buwan. Siya ang top 1 fellow natin at summa cum laude sa UST. Samira Khalil. Son, you know, I don't handle the direct hiring and scholar deployment. May dedicated department at independent committee tayo para dyan. Ang Human Resources and Scholarship Placement Division. Kung wala siya sa listahan, ibig sabihin na hindi siya nag-comply sa requirements o kaya ay may ibang dahilan ang recruitment. Hindi nag-comply? Dad, that's impossible. Kilala ko si Samira. Hindi na sumagot pa si Mr. Mateo dahil hindi niya focus sa mga ganoong bagay at umalis na si Ram ng office niya. Samantala, sa simpleng tahanan ng pamilya Khalil, magdamag na nakatutok si Samira sa kanyang lumang laptop. Matapos ang graduation, sunod-sunod na rejection emails ang natanggap ni Samira sa mga ina-applyan niyang kumpanya at maging ang kanyang scholarship sa Mega Earth ay biglang na-freeze nang walang malinaw na paliwanag. Napag-alaman niya mula sa isang kakilala sa UST na nagkaroon ng confidential negative feedback tungkol sa kanyang HR level. Hindi man sabihin ng diretso, nararamdaman at naiisip ni Samara na may kinalaman ng pamilya ni Cheska, lalo na si Jose na may mataas na koneksyon sa korporasyon. Alam kong gawa niyo to, Tito Jose. Ginagamit yung impluensya niyo para harangan ako sa recruitment level. Para hindi man lang makarating sa itaas ang pangalan ko. Pero hindi ako susuko. Naalala ni Samira ang sinabi ng CEO ng Mega Earth noong Scholarship Assembly. Ang kumpanyang ito ay naghahanap ng mga ideyang makakapagpabago sa hinaharap. Ginamit ni Samira ang kanyang thesis at ginawa nito ng isang napakagandang Master Corporate Strategy Proposal for Sustainable Microfinancing. Ngunit alam niyang kapag nakita ng HR o ng screening committee ang pangalan niyang Samira Khalil,
agad itong itatapon ni Jose at ang mga kasabwat nito. Kaya nakaisip si Samira ng isang matalinong hakbang. Gumawa siya ng bagong profesional na email address gamit ang kanyang initials lamang. Iniiwasan niyo ang pangalan ko ha. Pues, hindi niyo maharangan ang ideya ko. Inilagay ni Samira sa mismong cover page ng PDF proposal ang email signature, ang kanyang initials. Prepared by SK, Special Project Consultant Applicant. Ipinadala ni Samira ang email rekta sa pampribadong email address ni Mr. Richard Mateo, ang CEO ng Mega Earth Enterprise. Sa pamamagitan nito, direktang makararating ang kanyang proposal sa mismong CEO at hindi na dumadaan sa HR o anumang departamento na hawak ni na Jose. Sa kabila ng pananahimik at kawalan ng komunikasyon kay Ram at sa kabila ng maitim na harang ng pamilya ni Cheska, gumawa si Samira ng sarili niyang daan sa pamamagitan ng kanyang initials na SK sa email. Nakatakdang marating ng kanyang talino ang pinakamataas na pinuno ng Mega Earth nang walang sino man ang pwedeng humarang. Araw ng Martes, binuksan ni Mr. Richard Mateo, ang CEO ng Mega Earth Enterprise, ang nakakabit na PDF file ng kanyang confidential email. Sa unang 5 pahina pa lamang ng proposal mula sa initials na SK, napahinto na ang matandang negosyante. Ang mga financial models at hedging strategies na nakatala doon ay naglalaman ng solusyon sa matagal ng problema ng kanilang kumpanya. Brilliant! This is absolute genius. Mas magaling pa to sa mga nagawa ng Senior Vice President namin. Paano naisip to ng taong to? Paano naisip ng taong ito ang ganitong klaseng strategy? Hindi na nag-aksaya ng panahon ng CEO, agad niyang pinalabas ang kanyang sekretary at idinayal ang contact number na nakatala sa dulo ng email proposal. Hello? Good day. Good day. Is this SK? This is Richard Mateo, CEO of Mega Earth Enterprise. Nabasa ko ang pinadala mong proposal, and I must say, it's brilliant. Gusto kitang i-hire bilang Chief Independent Consultant para sa bagong investment ng branch namin. Maraming salamat po, Sir Mateo. Isang malaking karangalan po ito. Pero may isa po akong pakiusap. Ano yun, SK? Gusto ko pong manatiling confidential ang buo kong pangalan at pagkatao sa buong kumpanya, sa recruitment, at kahit sa board of directors. Kayo lamang po ang makakaalam kung sino po talaga ako. Iproseso natin ang kontrata sa ilalim ng aking kinakatawang consulting entity. Ayoko pong magkaroon ng politika o halong personal na usapin ng trabaho. sa trabaho. I respect your privacy and wisdom. SK, deal ako dyan. Ikaw at ako lamang ang makakaalam nito. Sa mga sumunod na taon, naging lihim, ngunit pinakamakapangyarihang sandigan ng Mega Earth Enterprise, ang alias na SK. Lahat ng proyektong hinahawakan ni Samira ay nagbunga ng bilyong-bilyong kita. Upang mapanatiling kanyang proteksyon at pagiging anonymous sa mundo ng negosyo, itinayo ni Samira ang kanyang sariling investment holding firm, ang SK Global Holdings. Walang nakakaalam kung sinong tunay na may-ari sa likod ng dambuhalang korporasyong ito, maliban sa kanyang mga legal representatives. Sa loob ng 7 taon, lumago ang SK Global Holdings sa larangan ng real estate, fintech at luxury hospitality. Mula sa pagiging mahirap na scholar, pumasok ang misteryosong alias na SK sa listahan ng pinakabata at pinakamayamang billionaire enterprise leader sa bansa. Kasabay ng kanyang tagumpay sa negosyo, binili at ipinatayo ni Samira ang isang napakalaki at napakagandang luxurious mansion sa isang eksklusibong subdivision sa Tagaytay, malayo sa maingay na komunidad sa Binangonan. Dito niya pinalipat ang kanyang mga magulang na sina Mel at Sarah. Anak, Samira, panaginip ba to? Dito ba talaga tayo titira? Maraming salamat, Samira. Nakatapak na tayo sa sarili nating mansyon. Hindi na muling mararanasan ng pamilya natin ang magutom o tapak-tapakan ng iba.
Para sa inyo ito, tatay. Nanay, kayo po ang dahilan kung bakit po ako nagsusumikap. Samantala, sa pinangonan, walang kaalam-alamang pamilya ni Cheska sa totoong estado ng tagumpay ni Samira. Dahil matapos magbenta ng luma nilang bahay si Mel, ang ipinagkalat at pinaniniwalaan ng lahat ay umuwi na lamang sa Mindanao ang pamilya Khalil dahil sa matinding kahirapan at kawalan ng mabuting trabaho sa Maynila. Dako, narinig niyo ba? Umuwi na pala sa bundok sa Mindanao sina Sara at Mel. Akala mo kung sinong summa cum laude yung anak nilang si Samira. Hindi rin naman pala nakahanap ng magandang trabaho dito sa Maynila. Sa kangkungan din lumagpak. Dapat lang, diyan naman talaga nababagay ang mga dukang yan. Akala kasi nila, maaabot nilang antes ng pamilya natin, Mommy. Lumipas pa ang ilang taon. Dumating ang nalalapit na 30th birthday ni Samira. Sa kasalukuyan, sa ilalim ng SK Global Holdings, nagmamay-ari na si Samira ng ilang luxury developments. Kabilang na ang pinakasikat at mamahaling Grand Royal 5-star hotel sa BGC. Sa loob ng kanyang penthouse office sa mismong hotel, nakatayo si Samira habang nakatingin sa magandang tanawin ng lungsod. Nakasuot siya ng eleganteng designer dress at may bitbit na baso ng wine. Good morning, Ma'am. Nakahanda na po ang mga imbitasyon para sa inyong 30th birthday gala celebration dito sa Grand Ballroom ng ating 5-star hotel. Nakatala po ito bilang official grand event ng SK Global Holdings. Magaling. Siguraduhin mong mailalagay sa VIP guest list ang ilang espesyal na bisita. Sino-sino po, Ma'am? Ipadala mo ang pinakagrandyoso at kulay gintong invitation cards mula sa SK Global Holdings kina Tita Lotlot, Tito Jose at Cheska Ilustre sa Binangonan. Isama mo na din ang ilang kamag-anak namin. Magpadala ka din ng pribadong luxury limousine na maghahatid sa kanila papunta dito sa hotel ko. Copy, Ma'am. Makakarating po agad ang mga imbitasyon sa kanila. Akala nyo lumagpak ako sa Mindanao, Tita Lotlot? Panahon na para makita nyo kung sino at kung nasaan na ang pamilyang nilait at tinapon nyo noon. 9 na taon ang lumipas mula noong araw ng graduation. Sa loob ng halos isang dekada, hindi magkanda tuto sa labis na kagalakan at pagmamayabang ang pamilya Ilustre nang makatanggap sila ng formal na kulay gintong imbitasyon mula sa SK Global Holdings kasama ang sundong luxury limousine. Akala ni na Lotlot, Jose at Cheska ay kinikilala na sila na pinakamayamang kumpanya sa bansa. Sabi ko na sa'yo, Jose, napansin din ng SK Global Holdings ang status ng pamilya natin. VIP table pa ang binigay sa atin, no? Oh, sigurado maraming milyonaryo at negosyante ang makikilala natin doon. For sure, mapapansin din ako ng CEO ng SK Global Holdings at balita ko, imbitado rin doon si Ram at ang pamilya Mateo. Panahon na para makita ni Ram na ako ang nababagi sa mundo niya. Hindi yung tukang Samira na nagtago na lamang sa Mindanao. Dumating ang mismong gabi ng 30th birthday celebration. Napakagrandyoso ng Grand Ballroom ng 5-star hotel. Napapalibutan nito ng mga dambuhalang chandelier, matataas na opisyales ng korporasyon, mga mamamahayag at mga bilyonaryo. Nakatayo sa VIP table si Mr. Richard Mateo at ang kanyang anak na si Ram. Nakasuot si Ram ng formal na tuxedo, ngunit tahimik, tila may malalim na iniisip habang nakatitig sa entablado. Dad, 9 years nang nakalipas mula nung huling beses kong nakita si Samira nung graduation. Bakit pakiramdam ko? Sa lugar na to, napakalapit niya sa akin. Manood ka na lang, Ram. Ngayong gabi, maraming bagay ang mabubunyag. Habang naghihintay ang lahat sa paglabas ng CEO, napalingon si Lotlot sa hindi kalayo ang VIP table. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang 2 taong nakaupo roon, nakasuot ng napakagandang barong Tagalog at mamahaling designer Filipiniana gown, sina Mel at Sara. Aba. Jose, Cheska, tingnan ninyo kung sinong pumasok dito. Akala ko ba sa bundok sa Mindanao na kayo tumira matapos kayo maghirap sa Binangonan? OMG! How did you even get in here? Nagpapanggap ba kayong VIPs? Sa inyo na ko ang mga suot nyo? Nirentahan nyo ba yan gamit ang natitira nyong barya? Mel, pumuslit ba kayo rito? Para maging waiter?
o tagalinis ng mesa. Nakakahiya kayo. Baka gusto niyo nang lumabas bago ko pa kayo ipakaladkad sa security ng SK Global Holdings. Umayos ka sa pananalita mo, kuya. Imbitado kami mismo ng may-ari ng hotel na ito. At kailanman, hindi na kami muling yuyuko sa panlalait ninyo. Nandito kami para sa anak namin. At kayong tatlo, saksihan nyo kung paano kayo iguguho ng sarili nyong inggit. Ladies and gentlemen, esteemed guests, members of the press, and the board of directors, welcome to the 30th birthday gala celebration of the founder, chairperson, and CEO of SK Global Holdings and Grand Royal Hotels. Please put your hands together for Miss Samira Khalil! Sa tuktok ng grand staircase, lumabas si Samira. Nakasuot siya ng isang napakagandang kulay gintong luxury evening gown. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle. May suot na mamahaling diamond necklace at nagniningning ang kanyang mukha sa otoridad, ganda at tagumpay. Samira? No way! Impossible! Sinungaling! Hindi siya yan! Diyos ko! Si Samira? Samira? Siya si SK? Dahan-dahang bumaba si Samira sa entablado. Hawak niyang mikropono habang nakatitig ng diretso sa pamilya ilustre na ngayon ay nanginginig sa kahihiyan sa harap ng daang-daang bilyonaryo at VIPs. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Samira Khalil, ang sinasabi ng mga kamag-anak na dukhang anak ng kargador na umano'y lumagpak sa Mindanao. 9 years na ang nakalilipas, Tito Jose. Ginamit mo ang koneksyon mo sa HR ng Mega Earth para harangan ang pangalan ko. Siniraan mo ako at inakusahan ng plagiarism para lang hindi makapasok sa korporasyon. Akala nyo nung mga oras na yun, naitapon nyo na ako sa kangkungan. Pero hindi nyo alam, habang hinaharang nyo ang pangalan kong Samira Khalil sa ibaba, ginamit ko ang initials kong SK para direktang magpasa ng proposal sa CEO. Ako ang naging Chief Strategy Consultant ng Mega Earth sa loob ng 9 years. At ngayon, ako ang may-ari ng SK Global Holdings at ng 5-star hotel na kinatatayuan nyo. Samira, anak, kamag-anak mo kami. Huwag niyo akong tawaging anak o kamag-anak, Tita Lotlot. Dahil noong mga oras na wala kaming makain, ay itinapon nyo kami. Wala kayong pamilyang kinilala. Inimbitahan ko kayo ngayong gabi. Hindi para magyabang, kundi para ipakita sa inyo na ang taong itinapon at nilait nyo noon ay siya na ngayong nakatayo sa tuktok na kailanman ay hindi nyo mararating. Samantala, dahan-dahang lumapit si Ram kay Samira. Nakatitig ang binata sa dalaga. May halong matinding paghanga, pait ng paghihintay at wagas na pagmamahala sa kanyang mga mata. SK, Samira, 9 years kong hinanap ang babaeng nakasama ko sa UST. Ram, Ngayon, napatunayan mo sa buong mundo at sa mga taong nang-api sa'yo kung sino ka talaga. Pwede mo na ba akong pagbigyan? Sa gitna ng grandiosong selebrasyon, hindi lamang nabawi ni Samira ang kanyang dangal at tagumpay laban sa pamilya ni Cheska, kung hindi nagbukas din ang pinto para sa panibagong kabanata ng kanyang puso kasama si Ram. Hindi pa man nakakabawi mula sa matinding kahihiyan ang pamilya ilustre sa gitna ng 30th birthday gala ni Samira. Biglang bumukas ang malaking pinto ng Grand Ballroom. Pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation kasama ang mga pulis. Mr. Jose Ilustre, inaaresto ka namin sa kasong corporate fraud, embezzlement at company fund at grand extortion mula sa iyong mga nakaraang transaksyon sa Mega Earth Enterprise at iba pang partner firms. Ano? Sinungaling kayo? Walang katotohanan yan. May koneksyon ako sa itaas. Meron kaming warrant of arrest. May sapat kaming ebidensya mula sa mga internal audit records at confidential investigation report ng SK Global Holdings. Dinala din namin ang mga dokumento ng iyong nakaraang paninira at pagmamanipula sa scholarship deployment ni Miss Samira Khalil. Sumama ka na sa amin sa kulungan ng walang gulo. Jose, wag!
Please, maawa kayo. Hindi yan totoo. Cheska, tulungan mo ang daddy mo. Habang pilit na isinasakay at pinapalayas ng mga pulis si Tito Jose na nakaposas, nag-ekong buong ballroom ang hiyawan at panlulumo ng pamilya Ilustre. Matapos ang kaguluhan, nagpatuloy ang lahat sa selebrasyon ng birthday ni Samira. Pagkalipas ng ilang buwan, tuluyan ang nagunaw ang marangyang buhay ng pamilya Ilustre. Napatunayan ng korte ang milyong-milyong korupsyon at krimen na ginawa ni Jose. Dahilan upang hatulan siya ng habang buhay na pagkabilanggo ng walang piyansa. Nakulong si Tito Jose at kinumpiska ng pamahalaan at ng bangko ang lahat ng kanilang ari-arian bilang pambayad sa milyong-milyong utang at multa. Nawala ng bahay at sasakyan sina Lotlot at Cheska. Ang kanilang mamahaling kotse at ari-arian ay isa-isang nabenta at narimata dahil wala na silang ni isang 5% mula sa marangyang subdibisyon. Napilitan silang tumira sa isang napakaliit at madilim na silid upahan. Buwan-buwan, pinapalaya sila ng kanilang landlord at si Cheska napilitang mag-suffer ng matinding kahirapan, malayo sa dating buhay na ipinagmamayabang niya. Isang hapon, habang nasa loob siya ng kanyang executive suite ng Grand Royal Hotel, si Samira, narinig niya ang kaguluhan sa labas ng kanyang pinto. Please, papasukin niyo ko. Gusto kong makausap si Samira. Samira, please! Anong ginagawa mo dito, Cheska? Samira, please, nagmamakaawa ako sa'yo. Si Daddy nasa kulungan at nagkakasakit na doon. Kami ni Mommy, pinalayas kami sa inuupahan namin dahil wala kaming pambayad kahit sa pagkain. Nabenta na namin ang lahat ng ari-arian. Tulungan mo kami, Samira. Diba magkamag-anak tayo? Parang awa mo na. Magkamag-anak? Nasaan ang salitang magkamag-anak nung nilalait niyo ang tatay at nanay ko? Nasaan ang awa niyo nung ginamit ng daddy mo ang koneksyon niya para sirain ang buhay ko at ipagkait ang trabaho na pinaghirapan ko? Nagsisisi na kami, Samira. Patawarin mo na kami. Hindi ako maghihiganti sa inyo, Cheska. Pero hindi ko rin kayo tutulungan. Ang pinagdaraanan nyo ngayon ay hindi gawa ng galit ko, kundi bunga ng sarili nyong kasamaan at ng inggit. Harapin nyo ang habla at karma nyo sa sarili nyong mga paa. Ilabas nyo siya! Samira! Samira, please! Samira! Sa wakas, natapos din ang mahabang madilim na kabanata ng buhay ng pamilya Kalila. Ang katarungan ay ganap nang naigawad sa tulong ng batas at ang mga taong ng api ay umani na ng sarili nilang parusa. Makalipas ang 2 taon, araw ng kasal, ang pambihirang reception at garden venue ay napapalibutan ng mga puting rosas at makikinang na crystal chandelier. Sa dulo ng napakahabang carpeted aisle, nakatayo si Ram Ezekiel Mateo. Nakasuot ng formal na tuksido, may luhang gumugulong sa kanyang mga pisngi habang nakatitig sa pambihirang ganda ng kanyang bride. Dahan-dahang naglalakad si Samira habang hawak-hawak ang kanyang mga magulang na sina Mel at Sarah. Nakasuot sina Mel at Sarah ng napaka-eleganteng suot, bakas ang labis na kagalakan at kapayapaan sa kanilang mga mukha. Ram, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pinakamamahal na anak. Alagaan mo siya. Pangako po yan, Tatay Mel. Nanay Sarah, mamahalin ko po at iingatan ko si Samira habang buhay. Gabi na sa kanilang beachside wedding reception. Nakatayo sina Samira at Ram sa balag ng balkonahe habang nakatanaw sa malawak na dagat at mga bituin. Isang gold ring ang nagniningning sa daliri ni Samira. Ipinatong ni Ram ang kanyang braso sa balikat ni Samira at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang tabi. Mula nung nakita kita sa UST hanggang sa naging SK ka sa Mega Earth, alam kong ikaw ang babaeng makakapagpatingkad sa buhay ko. Wala akong hihilingin pa, Mrs. Samira Khalil Mateo. Lahat ng sakit, paghihirap, at paninirang dumaan sa buhay ko, naging sulit dahil sa dulo ng lahat ng to, naging kasama kita at ang daddy mo. Salamat sa hindi pagbitaw, Ram.
Sa kabila ng mga bagyo at pagsubok, napatunayan ni Samira na ang tunay na talino, dangal at pagsusumikap ay kailanman hindi kayang ibaon ng inggit ng iba. At sa piling ng kanyang pamilya at ng lalaking nagmahal sa kanya ng tapat, nakamit ni Samira ang pinakamatamis at walang katapusang happy ending. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Samira. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel. Magandang araw! Para sa kaalaman yung tatlo, si Samira ang gumawa ng pangunahing econometrics. Kaya ba today? Econometrics formula. Sige. Yapa!